Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin. General Anyo nagwala. Nako po, mga trahidor sa pag-aresto kay former PRRD lumabas. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ng ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa na po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawaya ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So ito na nga mga ka-review natin, bago po natin muling i-play ang video ito. Nako, ito mga kababayan, pag-usapan po natin itong mga nag-trending na mga balita ngayon sa mundo ng social media at ito na nga, simulan po natin rito. Senate hearing on the legality of former President Duterte's arrest. Yan mga kababayan. The Senate Foreign Relations Committee holds a hearing today, March 20, on the arrest of former President Rodrigo Duterte over alleged crimes against humanity before the International Criminal Court. Yan mga kababayan. At eto na nga, kaugnay po sa balitang iyan mga kababayan, eto nanumpa na ang mga trahidor. No? Eto ang sinasabi kong nanumpa ang mga trahidor or lumabas na ang mga trahidor sa pagka-aresto ni former President Duterte. Eto po sila mga kababayan, nanunumpa. Ayan o. Nanumpa na po ang mga trahidor sa ating bansa, mga kababayan. Present are Justice Secretary Crispin Remulla, National Security Advisor Eduardo Anyo, Defense Secretary Gilberto Chudor Jr., Interior Secretary John Vic Remulla, Solicitor General Minardo Guevara, Philippine Air Force Commanding General Lieutenant Arthur Cordora, Philippine Chief or PNP Chief Romel Marbel, among others. Nandyan rin po si Torre mga kababayan. Syempre, hindi mawawala dyan si General Torre. Siya kaya ang number one, no? Na talagang masigasig na gumawa ng pag-aresto dito kay former President Duterte. Siyan mga kababayan, ang tanong ko lang dito, tanong lang naman ito mga kababayan, kasi, di ba, nakita po natin simula nung una pa lang na mga hearing under this administration, palagi pong may nako-contempt. No? Ang tanong ko ngayon, posible ba na may makontempt dito? Na magsinungaling man lamang? Sila ba ay magsasabi ng pawang katotohanan lamang? Di ba? Baka kahit kitang-kita na ng taong bayan ay gagawin nyo pa rin kaming mga bulag at sinungaling. Di ba? Sana nga po ay may makontempt dito. Kung may makokontempt man dito, sana silang lahat. Di ba? Well, anyway, yan. Ang gusto ko lang i-point out dito ay eto po ang mga trader sa ating bansa, mga kababayan. Sabi nga po sa isang nag-comment, no? Noong unang panahon daw, panahon ng mga Hapon, ang Pilipino na trahidor or ang Pilipino na parang ibinigay yung kapwa niya Pilipino sa ibang bansa ay tinatawag na trahidor. Nung panahon po yan ng Hapon, sabi niya. Ngayon, hindi na panahon ng Hapon, trahidor pa rin ang tawag natin, syempre. Ano pang may tatawag natin dito kung di mga trahidor, di ba? So yan mga kababayan, ano pong inyong opinion dyan? At ito pa, bigyan lang natin ulit ng komento mga kababayan, itong si Attorney Claire Castro, no? Kasi itong statement niya na sabi nga natin, mas maganda na doon sa ICC dinggin ang kaso ni Duterte. Bakit? Patas doon. Alam mo ba, Yusek Castro, lahat po ng lumalabas sa inyong bunganga, no, ay we assume
The ordinary Filipino, kaming mga ordinaryong Pilipino, we assume that those words coming out from your mouth is also coming from the president. Kasi tagapagsalita ka lang po ng presidente. Ano man ang lumalabas sa iyong bunganga, it is in behalf of the president. So, ibig bang sabihin, ang presidente natin ay wala ring tiwala sa ating justice system dito sa Pilipinas sapagkat sinasabi po ni Castro na hindi po patas, no? Yun ang lumalabas. Patas doon. Ibig sabihin, hindi patas ang justice natin dito sa Pilipinas. Aba. Mukhang mahihirapan tayong mga Pilipino dito Ha? Kasi kung magkakakaso ka man dito sa Pilipinas, kailangan mo pang pumunta sa Netherlands, no? Kasi doon patas. Sa Pilipinas hindi patas. Yun ba ang ibig mong sabihin, Castro? Kung kakasuhan ka namin, hindi na dito sa Pilipinas, kundi sa Netherlands na. Nako po. Yari tayo nito mga kabayan. Sabi nga po ng mga nag-comment, dapat lang talagang tanggalan ito ng lisensya. Kasi isa po itong pang-iinsulto, no? Sa justice system natin dito sa Pilipinas. Biruin mo, malaking sampal po ito sa mga attorney, sa mga nag-aaral ng law, sa mga judge natin, no? Malaking sampal po itong sinasabi ni Castro. Sa palagay niyo po ba mga kabayan, this could be tawag dito, pwede ba itong maging dahilan para matanggalan ng lisensya ang isang attorney sa kanyang statement na hindi patas ang justice system dito sa Pilipinas, no? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa nga mga kababayan, nako. Dahil po sa recent survey conducted by the Social Weather Station, nako, 51% di umano ng mga Pilipino ay sang-ayon, no? Sa pagkaka-aresto kay former President Duterte. Pero tingnan nyo naman, what I'm trying to point out dito mga kababayan, kaya ko ipinakita sa inyo ito. Dahil tingnan nyo, kakaunti na nga lang silang nagrarally, tinatakpan na pa po ang kanilang mga pagmumukha. Dapat kung kayo po ay mag-rally, you are proud, no? Proud sana kayong ikulong talaga si dating Pangulong Duterte. Ito, bayan muna. Bayan muna, mga kabayan, no? Hoy, kayong mga bayan muna membro ba kayo ng bayan muna? Bakit hindi nyo ipakita ang inyong mga mukha? Naku naman. Ano ba, nahihiya ba kayo sa inyong organisasyon? Ang lakas ng loob ninyong magsigaw-sigaw na ikulong si former President Duterte pero hindi naman kayo nagpapakita ng mga mukha ninyo. Di ba? Sino ang maniniwala sa inyo? No? Huwag kami. Ipakita nyo yung mga pagmumukha ninyo para malaman natin na hindi nga talaga kayo mga bayad. Di ba? Kung makasigaw kayo ng ikulong pero kayo naman itong hindi nagpapakita ng mga pagmumukha ninyo. Bakit? Bakit kayo matatakot kung taos-puso naman yung pinagsasasabi ninyo? Nandito naman tayo sa democratic country, no? May karapatan kayo para makapagsalita. Huwag niyo nang takpan ang inyong mga pagmumukha kasi ang lumalabas diyan, kayo ay mga bayaran. Di ba? Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto pa mga karibin natin. Nako. Ito yung pulis po mga kababayan. Palas, Cap in anti-Marcos video shows importance of strict screening of recruits. Yan mga kababayan. Ayon po sa Malacanang, patunay ang issue ng pulis na nahaharap sa reklamong inciting to sedition na kailangan umanong higpitan ang pagsasala ng PNP tinatanggap na tauhan. Nako, mga kababayan,
Ano sa palagay niyo? Ha? Ito lang. Sa palagay ko po, baka maubos po ang PNP personnel natin pag ganyan, ha? Kasi alam naman po natin, yung iba nagtitimpi lang at they're just following the... yun nga lang no? Ang kasalanan lang po talaga ng pulis na ito, mga kaubayan, hindi muna siya nag-resign, Dapat nag-resign muna siya bago siya nagsat against the government. Kasi talagang titirahin din siya Titirahin din po talaga siya ng ating gobyerno. Kasi mawawala yung loyalty niya, sa gobyerno, mga kaubayan. Pero kung sa makatao, di ba? Makataong pag-iisip, talaga rin namang may kasalanan May kasalanan rin po sila. Kaya siguro na nakapagsalita rin itong pulis na ito, mga kaubayan. Pero sana nag-resign ka na lang, sir. Kasi madadamay pa yung ano mo, di ba? Well, anyway, what I'm trying to point out here, mga karibin natin, dahil sinasabi nilang sasalain, ng maigi itong mga pagre-recruit nila ng mga pulis, Ang masasabi ko lang is baka maubos, yung mga PNP personnel natin pag sinala nyo ng sinala. Kasi yung iba dyan tahimik lang, Pero sa loob-loob nila talagang hindi rin nila matanggap yung nangyari kay former President Duterte. Yun nga lang, wala po silang magawa kundi just following orders, mga kaubayan. Di ba? Kahit masama na sa loob nila, follow lang ng follow, mga karibin natin. Kasi yan po ang sinumpaan nilang tungkulin Anyway, good luck po sa iyo, sir. Pero sa maging ano pa man ang inyong patunguhan dyan sa kasong iyan, ang buong Pilipinas, buong Pilipino, na naniniwala sa kay former President Duterte ay saludo po sa inyo, sir. Maging ano pa man ang kalabasan niyan, saludo pa rin ang buong Pilipinas sa inyo. Alright? Okay, ano pong inyong opinion dyan, mga kaubayan? At ito pa, nako. Ito naman si Speaker Martin Romualdez. Sa dami-dami ng issue ng ating bansa, nako po, ito talaga ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Romualdez pinalagan ang namemeke ng SOCMED accounts niya. Nako. Ito talagang pinakamasakit na I take this matter seriously. Sino ba yung namimiki na yan? Ipakulong mo na yan, Speaker Martin Romualdez. Or di kaya magpatawag ka rin ng sarili mong komite. Para imbestigahan at makontempt na yung hinayutak na yan. Kasi sumasabay pa siya sa dami-dami ng trabaho ng ating speaker, Sumasabay pa itong tarantadong ito. Ayan, ikaw tuloy ang naunang pansinin ni Speaker Martin Romualdez, Instead na yung BICAM report, yung GAA, yung 2025 national budget, ay nawala na. Napunta na sa'yo. Sino ka ba? Ay sana mahuli ka na ni Speaker Martin Romualdez na makapagpahinga naman yung tao. Saka iisip sa'yo. Nako po. Sa dami-dami ng problema ng ating bansa. Ito talaga ang kanyang diversionary tactics, Well, anyway, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na nga, simulan na po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Usapan natin ngayon ang lumalalang batikos sa social media na natatanggap ni National Security Advisor General Eduardo Año at yung ginawa ni Secretary John Vic Remulla, yung pagbulgar niya sa detalye ng secret operation, pagdala kay PRRD sa the Netherlands. Kahapon, mayroong nag-text sa akin na kaibigan ko, retired general, class 83, classmate ni General Año. Hindi ko lang banggitin ang kanyang pangalan. Sabi niya, Johnny, ano nang balita? So, alam ko, tungkol kay Duterte.
natin. Kasi nababasa ko yung mga post niya. Abogado kasi ito eh. Ang kanyang stand is, there is something wrong sa pag-aresto kay PRRD dahil abogado na general, class 83. Sabi ko, sa mga feedbacks na natatanggap ko, sir, maraming tao na sobrang nalungkot at nagalit sa nangyari kay FPRRD. Then nag-respond niya, mukhang delikado na, sabi niya. Nagwawala na ang mga tao. Tapos dinagdagan niya, ito no, bugok itong si Remulla. Ipinahamak niya si Ed Anyo. Masyadong madaldal. Ordinary sa cabinet member ang mag-strategic operation, pero dapat top secret. Inireveal lahat nitong si Remulla. Ang napapansin ko lang kasi dito mga kababayan, no, may sarili silang style, no? Kumbaga sari-sariling style na magsisip-sip sa presidente, no? Kahit anong gawin nila, parang wala silang coordination, no? Na sige, ito lang yung sasabihin natin, ha? Confidential na yung iba kasi talagang hindi pwedeng ilabas. Dahil nga gusto nilang magpasikat sa kung sino mang gusto nilang pagpasikatan, mga kababayan, yan. Lumalabas na sa kanilang sarili-sariling bibig, no? Yung kanilang mga ginagawa. Nako po. Ako, halos hindi ako makapaniwala na isang cabinet secretary sa isang interview, sasabihin niya lahat yung ganon. Okay, ito, post ng isang retired colonel, si Colonel Bob. Sabi niya, due to the stupidity of DILG John Vic Remulla, Secretary Anyo is now the subject of personal attack from Duterte fanatics. Remulla should have kept secret the names of the personalities involved in the planning stage of arresting the former president. So, in-attach, sinare ni Colonel Bob ang post from Pantero Villapacruz. Sabi dito, ito na yung batikos kay General Anyo. To all concerned, the blade of betrayal, the sharpest of weapons, is wielded not by your enemies, but by your friends. So, kinot niya si G.B. Hillard. Below is a photo of Eduardo Anyo, National Security Advisor of Marcos Jr., former DILG Secretary of PRRD, whom he considers having a close working relationship with. One of the architects of FPRRD's arrest, closely monitoring his movements, including real-time communication, exchanges with his lawyers while he was still in Hong Kong. Professional, a gentleman who works for the highest bidder. Totoo ba ito, sir? Yan. Yung mga ibang post na nababasa ko is the greatest betrayal o greatest traitor. So, yun po. So, ang tanong, ano kaya ang reaksyon ni Secretary Anyo doon sa ginawa ni Secretary Remulla na pagbubulgar? Kung magkita sila, magkatinginan ba sa mata? Susumbatan ba? O ano? Anyway, ang lesson learned na nakita ko dito is wala kang maitatago. Mayroong mangyayari at maire-reveal talaga ang katotohanan. I don't know kung na-realize na ni Secretary Remulla yung nangyari na talaga bang sinadya niyang i-reveal yung detalye o slip of the tongue lang. Kasi mga kababayan, no, kahit anong tago ninyo ng mga kalokohan ninyo, ang Panginoon po ay gagawa at gagawa po yan ng paraan, no? Para iyan ay lumabas ang katotohanan, mga kababayan, no? Hindi man ngayon, someday, lalabas at lalabas. Dito nga lang mga kababayan kasi napaaga yung paglabas ng katotohanan, no? Pero kung hindi man to lumabas ngayon,
lalabas at lalabas pa rin po ang katotohanan pagdating ng panahon. No? Yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao.